Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Pamahala ni Haring Dario sa Persia. Nang unang araw ng ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Shealtiel, at sa punong saserdoteng si Josue, na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon: ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang templo, at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip
sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi naman na lumitaw si Elias, at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan. Ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya, at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa unang pagbasa natin ngayon ay narinig natin ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Itong mga nakaraang mga araw, napakinggan natin yung aklat ni Esdras, kung saan, sabi nga natin, ito'y kwento ng pagbabalik ng mga Israelita sa Israel matapos silang itapon sa Babylonia. At salamat sa mga Persyano na tumalo sa mga taga-Babylonia, kaya nung nasakop ang Israel na mga Persyano, nakabalik sila sa sariling bayan. Yung mga Persyano mas considerate, mas mabait kung tutuusin na mga mananakop, kasi pinayagan nila ang mga Israelita na bumalik sa kanilang bayang Israel. At doon, sa kanilang pagbabalik, sinimulan nilang itayo ang templo. At noong mga panahon na yon, na sila'y nagbalik sa Israel, ay may lumitaw na mga propeta. At isa na rito si Ageo, na siyang unang pagbasa natin ngayon. Ang mga propeta, mga sinusugo ng Diyos para maging kanyang tagapagsalita. Kaya ang mga propeta, sila ang gumagabay sa sambayanan kung ano ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa natin ngayon ay sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Ageo na itayo na nila ang templo. Kasi nung nagbalik ang mga Israelita, hindi naman kaagad-agad na itayo ang templo. Kaya namuhay pa sila ng ilang panahon at sabi nga sa unang pagbasa natin, nakabalik nga kayo at kayo ay nagsimula ng inyong buhay pero merong kulang. Sa lahat ng inyong ginagawa, hindi kayo nagiging matagumpay kasi may kulang. At ang kulang ay yung maitayo ang templo. Kasi ang templo ang paalala na ang buhay nila dapat isentro sa Diyos, isentro sa Panginoon. Kaya yun ang naging salita ni Propeta Ageo sa mga Israelita, lalo na sa mga namamahala, na simulan nang itayo ang templo para magkaroon ng direksyon ang bagong buhay ng mga Israelita ngayong sila ay nakabalik na sa bayang Israel. Sa ating ebanghelyo naman ngayon ay nataranta si Herodes nang marinig niya ang mga bali-balita tungkol kay Jesus. Kasi nga si Jesus, katulad ni Juan Bautista, na nangangaral ng salita ng Diyos. Si Juan Bautista ay nagsilbing propeta. Isa rin sa trabaho ng propeta, kalampagin ang konsyensya ng mga nagkakasala. Kaya nga napapugutan ng ulo si Juan Bautista dahil pinamumukha niya kay Herodes na mali yung kanyang ginagawa
na nakikisama siya kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid. Kaya nga alam natin yung kwento kung paano pinapugutan ng ulo si Juan Bautista dahil nagsilbi siyang propeta. At eto na naman, dumating na naman si Jesus at gumaganap na papel ng isang propeta. Si Jesus ang pinakadakilang propeta kasi siya yung anak ng Diyos. Siya mismo kapiling ng Ama sa langit. Kaya talagang eksakto yung kanyang mga pinapahayag. Kaya naman nataranta si Herodes. Sino itong Jesus na ito? Lalo na maraming nagsasabi na nabuhay ang isang propeta sa katauhan ni Jesus. At ang isang propeta nga ay kumakalampag ng konsyensya ng mga tao. May dapat kalampagin sa konsyensya ni Herodes kasi pinapugutan niya ng ulo si Juan Bautista. Alam niya wala namang kasalanan. Kaya nga bit-bit niya sa kanyang konsyensya ang pagkamatay ni Juan Bautista. Siya ang may responsibilidad. At hanggat hindi niya ito pinagbabayaran, ay parang multo yung kanyang krimen na ginawa kay Juan Bautista. Yun ang unang leksyon ng ating ebanghelyo ngayon, na lahat ng nagawa nating kasalanan, pagbabayaran natin yan. Pananagutan natin. Hindi natin matatakasan. Kung akala natin nakatakas tayo sa mga kasalanang nagawa natin, lalo na yung malalaki, nakalusot tayo, pero mumultuhin tayo ng kasalanan na yan hanggat hindi mo hinaharap at pinananagutan. Diyos ang gagawa ng paraan para hindi ka mapanatag, hindi tayo mapanatag. Kaya nga yung mga kasalanan na akala natin, natakasan natin, dahil nakalusot tayo, hindi natin napagbayaran, kala natin ligtas na tayo, parang yung investigasyon na nangyayari ngayon. No, ay, sabi doon sa isa, ligtas ka na. Pero hindi. Ay, yung mga kasalanang nagawa dati, pagbabayaran. May araw ng paniningil. May araw ng pananagot, pagsusulit sa mga kasalanang nagawa. Kaya na nangyayari kay Herodes sa ating ebanghelyo ngayon. Kaya hindi pa niya nakikita si Jesus, pero natatakot na siya kasi alam niya itong si Jesus ay isang dakilang propeta. Sa mga panahon na maraming kasalanang nangyayari sa kapaligiran, kailangan ng mga propeta, lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya sana bawat isa sa atin maging propeta, ibig sabihin, tagakalampag ng konsyensya ng mga nagkakasala, lalo na mga nagkakasala para sa sambayanan. At bilang isang propeta, hamon din sa atin na sana wag tayo madapa rin, yung tayo rin makisama at makiisa sa mga kasalanang ginagawa laban sa sambayanan. Kaya maging propeta din tayo ng ating panahon para linisin ang ating sambayanan. Kaya kailangang kalampagin para magbagong buhay ang lahat. Idalangin natin na magsugo pa ang Panginoon ng maraming mga propeta na magsasalita kung ano ang tama at kung ano yung mali. Magsasalita ng buong tapang ng katotohanan. Kaya itong nakita natin sa kwento ng Biblia. Nung unang panahon ni na Propeta Ageo, siya ang naging tinig ng Diyos.
At nung panahon ni Herodes, si Jesus ang naging tinig ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, sana tayo ang maging tinig ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kalooban. Alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, naggapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Ating itugon sa bawat kahilingan, sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay naway, magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa naway, isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit, pandigmaan, at sa halip mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig, dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ipanalangin natin ang ating mga personal na kahilingan, alalahanin din natin ang mga humihiling ng ating dasal, lalo ang mga may malubhang sakit at mabigat na pagsubok sa buhay. Pagdasal natin ang mga kapatid nating nasa online mass, nakikiisa sa misa natin ngayon, lalo ang mga may sakit at nakatatanda na nasa kanilang mga tahanan na hindi na kayang pumunta ng simbahan. Ipagdasal din natin ang kahilingan ng mga kapatid nating nag-aalay ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayong umaga. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo ang iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay
sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay, bawat kalak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na paikinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabagot dinarangal sa pamagitan ng anak mong kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo,
ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad na mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat araw, at patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan paman, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas,
pag-ibig ng Ama. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Remember, O Mary,